ang ministry gift po ng ating pong pastor, sila Pastor Junior, sila Pastor Melvero at si Bishop Willie Lanes. So hindi ko na po babanggitin po ang mga ilan po ng mga napakayaman na kapahayagan. Ang nais ko lamang po sa bawat isa po sa atin, tingin po na po kayo sa akin. Ito po ay na-post na po namin yung conference po na sa buong maghapon na yon, 3 session po yon, ay pinost na po namin sa GC. Makipag-ugnay na lang po kayo sa group chat ng ating pong GC Water of Life. At yung pong sila, Sir Arlene, sila Leia sa floor ay meron ng mga copy po niyan. I-link, send na lang po natin. Forward nyo lang po sa lalapit po sa inyo para mapanood. Balik-balikan po natin ang yun din pong dumalo. I encourage you na balikan nyo po, pakinggan nyo po sa buong linggo na ito kasi hindi po yan matututunan ng isa pong upuan po lamang. Napakayaman po ng mga kapahayagan tinanggap po natin doon po sa ministry gift na binigay po ng Panginoon sa ating pong mga pastor ngayon. Amen? Okay lang po ba yun? So, minsan magtatanong akong bigla kung napakinggan nyo po ba? Napanood nyo po ba yung conference natin na yun? Sige, magtatanong ako. Amen? So, ganyan po kami. Bigla akong tinatanong po sila, anong natutunan mo doon sa conference? So, yun po yung amin pong pag-check din sa mga bagay na ating tinanggap. So, let's move on. Kagaya ng nabanggit ko kanina, bago tayo mag-focus sa ating pong biological father, nagkakaroon po ng pagkakaiba po kasi. Iba-iba po ang upbringing po natin sa ating pong pamilya. Meron pong ulirang ama na talaga pong sinubaybayan ng kanya pong pamilya, ang kanyang mga anak, hanggang apo at kaapo-apuhan. At meron naman din po na mga ama na hindi po naging mainam ang pangunguna sa kanila pong pamilya. Maaring marami rin siyang hurt at natutunan niya at naranasan niya sa kanya rin pong magulang. So yun po ay lumilipat. Kagaya po ng ating pong sinasabi, ang tao pong sugatan ay manunugat. Nabanggit ko rin po sa ilang mga patotoo ko sa inyo ng mga nakaraang panahon, kung ano po yung amin pong kinamumulatan ng magkakapatid, ay yun lang po kasi ang tinuro ng tatay ko. At yung nakita ko sa mga tiyuhin ko, sa tatay ko, ay yun lang kasi ang tinuro ng lolo ko. Kaya ganun pala ang mga tiyuhin ko at ang tatay ko dahil yun ang tinuro ng lolo ko. Marami po ng mga kaugalian si lolo na kung saan nakita ko sa aking tatay at sa aking mga tiyuhin. At bumaba po yun sa amin pong lahi. Ngunit, praise the Lord, born again po ako. At yun po yung mga naituro ni lolo na hindi po nakasalig doon po sa Bible na akin na pong nakikita ay putol na. Ika nga, hindi na makapapasok sa aking pong pamilya. Unti-unti, sa grasya ng Diyos, ang mga bagay na yon ay hindi po agad-agad, ngunit kagaya ng nating natututunan, ito po ay pagbabago, ito po ay journey ng ating pong buhay sa kabutihan po ng Diyos. Hindi sa ating gawa, kundi sa kanyang biyaya. Sa panahon na kanyang biyaya ay nakita po natin, ay yun po ay nagkaroon po ng pagre-release. Nirelease ko si Lolo. Lolo, kung ano-ano tinuro mo kay tatay ko. At si tatay naman, ay nirelease ko na rin sa mga bagay na kung saan tinuro niya sa amin, na kung saan, anak, tandaan mo to, pag walang pera, walang kawawa ka. May katotohanan, ngunit nagbigay po ito ng takot at pangamba na hindi makausad sa buhay dahil laging meron takot. Okay? Mga bagay na natutunan kasi na inilag-dinownload din ang aking lolo. Ngunit praise the Lord, dahil nga tayo ay born again na, amen? Putol na po ang mga bagay na yan. Hindi na natin pahihintulutan. So, okay po ba sa inyo? Tayo po ay binigyan na po ng authority. Natutunan po natin yun, di po ba? Ano po yung spiritual authority nung na-born again tayo? Tayo po ay magkakaroon ng tinatawag po na pagbibigay ng kautusan. Tayo ang magbibigay ng order. If you have that authority, ikaw ang ino-order, ikaw ang nag-o-order, ikaw ang nag-uutos, hindi na tayo inuutusan ng ating pong kaaway
sa kanyang mga susog sa ating kaisipan noong araw, mga nakaraan, nakalipas, mga sablay, mga bagay na kung saan hindi mainam at maganda na dinanas po natin sa ating pong buhay noon. So, dahil po sa spiritual authority, nung na-born again tayo po hindi napapayag. Tayo po makikipag-isa sa salita ng Diyos na nagkaroon ng kapahayagan sa atin at hindi natin pahintulutan ng kasinungalingan ng kaaway patungkol sa ating pong pamilya, sa ating pong lahi. Amen? Sa ating pong sarili. Kapag nagkakaroon ng tinatawag na bagabag, ang nakatakot ay nagdideklara tayo sa ating pong sarili, sa ating pamilya, ay hindi tayo binigyan ng espiritu ng takot. Amen? God did not give us the spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Tumahimik ka. Diablong si Satanas. Mga pagtatalo-talo, mga divisyon, sumbatan, ungkatan, at mga bagay niyan. Yan po ay kanaisan ng demonyong Satanas magkaroon ng pagdiwa. Pagka tawag natin hidwaan, pagtatalo-talo, divisyon sa ating pong sarili at sa ating pong pamilya. Amen? But praise the Lord, naunawaan na po natin who is now in authority. Amen? Hindi tayo na sa sarili nating lakas. It is not by our own might. It is not by our own power. It is only by the Spirit of God. And the Spirit of God ay hindi iwalay sa Scripture. Amen? Na lagi nating pinupuntahan. Kaya kailangan natin ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kagaya ng ating pong binanggit kanina, doon po sa John 14 verse 9, sinabi po ng Panginoong Jesucristo, hallelujah, doon po kay Philip, gusto niyang makita ang Ama, ang nakakita sa akin ay nakakita rin sa Ama. Tama po ba yun? Amen. Sabi niya, anyone who has seen me, sabi ni Jesus, has seen the Father. So how can you say then, you show us the Father? So hinahanap po natin ang Ama. Kasi ang mga Hudyo, ang kanila pong focus ay ang the only God of Israel. Patungkol po sa Ama ang kanila pong focus. Na hindi po magagawa ng Panginoong Jesucristo ang mga bagay na ginagawa niya kung hindi siya kinakasihan ng Diyos o ng Ama. So kaya sabi nila, nais namin makita ang Ama. Matagal niyo na akong kasama. Hindi niyo pa rin naunawaan. Hindi niyo na-recognize. Sabi niya rin, and you do not recognize and know me yet. So yun po yun. At nagsagot ng Panginoong Jesucristo, anyone who has seen me, meron ba tayong Tagalog version dito? Anyone who has seen me has seen the Father. Okay? Anyone who has seen me. Sino po yung me? Sino yung me? Sino po? Si Jesus. Anyone who has seen me, Jesus has seen the Father. Abba Father. Amen. Kung nakita ang Panginoong Jesucristo, sino po ang Panginoong Jesus? The Word of God. Nakita rin ang Ama na salita rin ng Diyos. In the beginning was the Word, John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God Himself, the Father. So hindi pwedeng hinahanap natin ang Ama at hindi natin makikita ang salita ng Diyos. Kung meron tayong salita ng Diyos na ating kung pinabasa rito, nakikita natin ang Panginoong Jesucristo because Jesus Christ is the Word of God. Jesus' name is called the Word of God. Kung nakapokus tayo sa salita ng Diyos, nakita natin ang Panginoong Jesucristo, nakita rin natin ang Ama. So yun po yung ating pag-aaralan doon po sa mga magtatapos na po tayo sa Book of Ephesians every Wednesday. Okay? Ay nagkakaroon po tayo ng tinatawag natin na book, study. Chapter by chapter. So, isa po sa pupuntahan po natin, aklat ng Kolosa na sinulat po ni Paul. At doon po sa aklat po ng Kolosa ay mapag-aaralan po natin the fullness of God, that we are already complete in Christ Jesus. So, ano po yung complete in Christ Jesus? The fullness of God. God the Father, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo ang ating pong tinanggap. Ang suma sa atin. Amen? At ang kapahayagan po ng ating pong binabasa na ito, hallelujah, ay binibigay po sa atin ng maliwanag ng banal na Espiritu. Amen? God, the Spirit. God the Father, God the Son, God the Spirit. Siya po ay Diyos din. Hindi po siya rin po isang puwersa, isa lamang po siyang force, isa lamang po siyang
na kung saan ay lulutang-lutang. No, 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 no. Hindi po ganun ang banal na espiritu. Ang banal na espiritu po ay Diyos din. Amen? At sabi po ng Bible, ang salita ng Diyos ay siya mismo. Tingnan nga natin kung sa John 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God. In the beginning, before all time. Amen. Ano po na sinabi puro before all time? Was the Word. Sino yung Word? Si Jesus. Si Jesus, nakakita kay Jesus, nakakita sa Ama. So, Jesus was the Word. Christ was the Word. Christos. And the Word was with God. Amen. Elohim, the Father. And the Word was God Himself. Verse 2. So, He was present originally with God. Next. Then all things, gawin po natin all things. In the natural, na nakita po natin, all things were made, mga bundukin, ang lahat pa na universe, everything po na nakikita po natin in the natural, all things were made and came into existence through Him, the Word. And without Him, the Word was not even one thing made that has come into being. So, ang lahat ng gusto nating maranasan at makita in the natural, magsisimula sa salita ng Diyos. Kaya kailangan mabago ang ating kaisipan kung nais natin anong gusto nating makita sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating pong kinabukasan. Yung po'y nandoon po lahat doon po sa salita. Yung po'y sinabi ron, and without Him, without the Word, was not even one thing made that has come into being. So, baba na tayo sa verse 12. But as many did receive and welcome Him, sino yung Him? Sino yung Him? Si Jesus. Sino si Jesus? The Word of God. So as many, hindi lahat. As many. Hindi sinabi yung all. But as to many as did receive and welcome. So, merong pakikipag-isa, merong kooperasyon, merong agreement. Amen? Ano sa isay na salita ng Diyos na ating pong maririnig ngayon kung hindi naman magkakaroon ng agreement? Sa isang translation, pahintulutan natin ang Diyos. Pahintulutan natin ang Diyos? Or pahintulutan natin ang salita ng Diyos na ating pong narinig sa ating pong buhay? Yun po yung pakikipag-isa agreement. Amen. So, ano po naging resulta na doon? As did many to tumanggap at nag-welcome. Yung naniwala at tinanggap siya. Sa Tagalog po, yun ang sinabi. So, po sa naniwala at tinanggap. Kasi marami po naniniwala na si Jesus ay Diyos, ngunit hindi naman tinanggap si Jesus. To them that believe and receive Jesus Christ, God the Father gave us that authority, power, privilege, right to become the children of God. So, yun po yung binigyan din po sa ating pong Grace Conference na nagbigay po ng kalayaan sa hindi lamang po mga pastors, kundi lahat po ng mga mananampalataya na makita nila na sila po ay hindi alipin. Ang alipin po ay puno lamang po ng tinatawag po na pagbibigay ng lugod sa kanyang master. Paglilingkod. Very radical po yung mga narinig ng iba. Nang sabi po nilang ang ating pong speaker doon na isa ay sabi niya ay, hindi mo kailangan paglingkuran ng Diyos. Hindi niya kailangan ng paglilingkod niya sa atin. Bakit natin paglilingkuran ng Diyos na may likha? Ng langit at lupa ng lahat ng binasa po natin kanina. Hindi niya kailangan natin paglilingkod. Ang kailangan niya po ay tayo. Mahalin, kagaya ng ating pong inawit kanina, makita po natin ang pag-ibig ng Ama. Because that's who He is. He loves us, and that's who we are. Yung pong pagmamahal, ang kapahayagan ng pagmamahal ng Ama, ang magkagawa po ng tinatawag po na pagtugon sa tinatawag po nating paglilingkod. Yung nasasabing baliwala, sapagkat sabi nga roon, tayo mga Pilipino ay na-embed po tayo doon po sa tinatawag po na utang na loob. Diyan po tayo medyo talagang
Pag nagawan po tayo ng kabutihan, talagang naitatanim ito sa ating pong puso. At nagkakaroon tayo ng utang na loob. Isa nga naalala ko sa sinabi ni tatay nung araw, na tandaan mo to, yung sobrang utang na loob, pumapatay ng katwiran. Bakit tayo? Yung sobrang utang na loob, isasara mo, bibig mo dyan, pipikit mo ang iyong mga mata kasi may utang na loob ka. Kahit na mali ang kanyang ginagawa, kahit na ano ang mga, kasi may utang na loob, masasara ang bibig. Kaya sinasabi niya roon sa mga bulakinyo po kasi, nak, ang sobrang utang, ang sobrang utang na loob, pumapatay ng katwiran. So, yung po yung mga bagay na kung saan kailangan po natin makita ang kabutihan ng Ama, kaya magkakaroon tayo ng pagtugon sa tinatawag din pong pagsiserve. Hindi mauna po ang paglilingkod para ang Diyos malugod sa atin. Maliwanag po na binigyan tayo ng authority He gave us. Yung authority na yon galing sa Kanya. Hindi po sa atin. Kaya yung blessing at mga pabor na natatanggap po natin ay hindi dahil meron tayong ginawa. Meron tayong blessing at may pabor kasi ang Diyos ay punong-puno ng pabor at biyaya. Wala pa tayong ginagawa, naroroon na ang kanyang kanaisan na tayo'y mahalin at ibigay ang ating po mga pangangailangan. Amen? So, God gave us the power, the privilege, and right to become, slave of God? Children. So, lahat ng ating pong ginagawa ay pagtugon doon po sa ang buti-buti mo, amang mabuti sa akin. Kaya tayo nagsiserve. Kaya tayo naglilingkod. Kaya tayo nagbibigay. Kaya tayo nagpa-participate. Nanggaling po lahat sa kapahayagan ng pagmamahal ng Ama sa atin. Amen? So, balikan ko ng kaunti yung John 1:18. 1:18 sa Tagalog. Wala pang nakakakita sa Ama kahit kailan. Ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang bugtong na anak na Diyos din nga at kapiling ng Ama. No man has ever seen God at any time. Wala. The only ito na lang po, sige. Sige. Ito na lang Tagalog. Uy! So, wala pang nakakita sa Diyos, Ama. So, kausap niya yung Hudyo. Sa kanila pong kaisipan, kapag nakita ang Ama, tiyak na kamatayan. Mamamatay. Yun po yung sabi po ng aklat ng Genesis at Deuteronomy. Na kung saan walang makakita, likod lang ang makikita. Pero hindi mo makikita ang harapan. Pagkat mamamatay ka. So, yun po yun. Nabi po roon. So, wala pa. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesucristo, wala pang nakakakita sa Diyos Ama. Kahit kailan. Ngunit pinakilala siya, ang Ama, sa atin ng kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo. Na Diyos din. Malinaw po ba yun? Si Jesus po ay hindi tao lang. Siya po ay Diyos din na at kapiling ng Ama. Malinaw po ba yun? So, yung pong sinasabi, wala pa nakita, ito po ay wala pang new creation. Hindi pa namamatay sa krus, na Kalbaryo ang Panginoon, at muling nilibing at muli pong nabuhay. So, wala pa itong new creation. So, yung ating pong kalagayan ay pinangaral po ni Apostol Pablo na tungkol po sa tinatawag po na new creation reality o yung pagiging born again at makaunawa sa mga bagay patungkol sa spiritual na kalagayan ay doon po sa ipinanganak na muli. So sa panahon na ito, ating pong binabasa ng Scripture, hindi pa na mamatay ang Panginoong Jesucristo. So kaya wala pong makakilala at makakita sa Ama kahit kailan. So sa ating pong binasa, kung nakita mo si Jesus, nakita natin ang Ama. Kanina, di ba sa ating binasa? Ngayon, paano makikita ang Diyos Ama? Ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng salita. So, hindi po
yung parang ama ay napakahirap lapitan. Parang nag-aantay po ng mali. Parang pinopulis tayo ng Diyos Ama. Na namumuro tayo, ang dami mo na sablay, konti ka na lang. Na kaya ako, maraming patotoo na gano'n, na marami akong nangyari sa aking buhay na mali, kaya pinalo ako ng Ama. Ito ang dinanas ko, nagkamalas-malas ang buhay ko dahil nagalit sa akin ang Ama. So yun po yung mga sinasabi ng wala pong kaunawaan patungkol po sa kabutihan ng mabuting Ama sa atin. So wala pa nakikita sa Diyos Ama kahit kailan. Ngunit kung nakikita na natin ngayon ang salita ng Diyos, nababasa po ba natin? Nakikita niyo po ba itong John 1:18? Nakikita po ba natin? Nakita natin si Jesus, nakita natin ang Ama. Amen? So, mag-i-enjoy po tayo sa mga bagay na, sabi mo, mahal ko si Jesus, lumapit ako sa Kanya, wala naman siya. Nakita mo ba si Jesus? Kaya ginagawa po nila, para daw po maalala at makita si Jesus, yun po sinasabit. Naglalagay ng krus para hinahimas, nahagod dahil nandun si Jesus. Yun po yung kaisipang relihiyoso. Amen. Ang sabi ng Ama, siya po ay naghahanap ng tinatawag na tunay na sasamba sa Kanya. God the Father is seeking for true worshiper that will worship Him in spirit and in truth. Ang paglapit at pagsamba sa Kanya ay doon po sa kalagayan spiritual. Spirito at katotohanan. So God the Father is spirit. Walang makakita sa Kanya. Saan siya makikita? Sa katotohanan. Ano yung truth? The Word. Amen? So, yun po yung katotohanan at ang Espiritu na binigay po sa atin nung na-born again po tayo. Ano po yung natutunan natin last Sunday? Yung ating pong lumang pagkatao ay binago na nung tayo nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. So, ang ating pong lumang pagkatao kailanman ay hindi makakita sa Ama. Sa Diyos Ama kahit kailan. Ngunit pinakilala siya sa atin ng Kanyang bugtong na anak. Amen? Ng ating Panginoong Jesucristo na Diyos din, nakapiling ng Ama. Isang scripture na lamang patungkol po sa kalagayan ng Diyos Ama. John 6:46. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ako lamang. 6:46. Which does not imply that anyone has seen the Father, not that anyone has ever seen Him, except maliban sa Kanya, who has with the Father, who comes from God, si Jesus, He alone. Sabihin po natin, He alone. Seen the Father. So, malinaw po ba na napakalaga na makita po natin na pagiging born again, ang pakikipag-isa sa Panginoong Jesucristo. Pagbabago ng pagkatao na kung saan dito po magmumula na makita po natin ang kalikasan ng ating Ama din. Ama ng Panginoong Jesucristo. At ang Panginoong Jesucristo ay tinanggap po natin at tayo po ay napabilang sa pamilya ng Diyos. Amen? Na ano ba Tagalog niyan? May nakakita, hindi ito nangangahulog ang may nakakita na sama. Ako lang ang nagmula sa Diyos Ama, ang nakakita sa Kanya. Amen? So, medyo, ano po yan, sa mga Pariseo, sa mga Hudyo, sa mga scribes, mga teachers of the law. Sino ito? Nakakita sa Ama? Walang iba nakakita sa Ama, kundi siya lang. So, doon po nagsimula ang tinatawag po na pag-uusig. So kaya napakahalaga na makita po natin ang mga ilang scripture ngayon patungkol sa Ama ng Diyos. Sino po ang Ama ng Diyos? Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Katangian ng Ama, hallelujah, ang ating pong pag-aaralan. So ang pagiging Ama ng Diyos ay isang pinakasentro ng tema ng Bible. Siya ay yung pag-ibig ng Ama talaga, ang pinakasentro po ng theme ng Bible.
na ano po ang pinapakita? Ang kanyang dalawa po, ang pagmamahal at mapag-alagang kalikasan ng Diyos Ama. Ano uli yung dalawang yon? Mapagmahal at mapag-alaga. Yun po yung kalikasan ng Ama na ating pong unang tignan muna bago tayo mapunta sa ating biological father. Amen. So, ang pagiging Ama ng Diyos ang pinakasentro ng team ng Bible na nagpapakita sa kanyang pagmamahal at mapag-alagang nature o kalikasan. So, ang pag-unawa sa pagiging Ama ng Diyos ay makatutulong sa atin upang mapalalim ang ating relasyon sa Kanya. Kasi mas naunawaan natin ang Ama. Lalalim po. Kaya kailangan po natin ang mga katotohanan na ito. So, anong katangian ng Ama ng Diyos? Ama ng Panginoong Jesucristo. Dalawa, pag-ibig at habag. Doon po sa John 3:16, nakita natin, ipinakita ng Diyos ang kanyang kondisyon, walang kondisyon, unconditional love sa atin. Nadaanan din po yan sa ating pong Grace Conference patungkol po sa unconditional love ng ating Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Diyos, unconditionally. Kaya ano pa ang pinagagawa natin? Amen? Hello? So, kung tayo po ay mga mananampalataya na nakagawa ng pagkakamali, mahal na mahal pa rin tayo ng Diyos. Kung nagnakaw, mahal na mahal pa rin tayo ng Diyos. Kaya lang nakakulong na minamahal ng Diyos. Kasi may consequence. Mahal na mahal tayo, pero meron pong consequence. Ayaw ng Diyos ang kasalanan. Sapagkat sisirain po tayo nito. Wawasakin ito ang pamilya. Wawasakin ito ang ating pong buhay. Wawasakin ito ang ating pong ministry. Ngunit, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po natalo ng ating pong pagkakamali. Mayaman ang kanyang biyaya. Kaya kung mayroon pong paglalim ang kaunawaan, doon po sa pagmamahal at mapag-alagang kalikasan ng Ama, hindi natin nanaisin na manatili sa isang gawin na pagkakamali. Amen po ba? Sapagkat ang katangian ng Ama ay ano po? Pag-ibig at habag. Ipinakita ng Diyos ang kanyang walang kondisyon na pag-ibig sa atin. Yun po ay sa John 3:16. Yung John 3:16, very familiar. Tinalakay din po yan sa Grace Conference. Ano ang epekto ng tinatawag na masyado ng pamilya sa atin, ng mga nangyayari sa atin pong ministeryo sa atin? Narinig ko na yan eh. So, hindi po magkaroon ng kapahayan. Ang salita na yun, tagal ko nang narinig yan. Familiarity, spirit of familiarity. Kaya kung mababasa yung John 3:16, narinig ko na yan. Pero basahin pa rin natin. Okay lang po ba? Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos. Ano ang pag-ibig ng Diyos? Ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. So wala po rin ang pinipili sa sanlibutan. Ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Pero yung mga tao sa sanlibutan, halo po yan. Mananampalataya, hindi mananampalataya. Amen? At mayroong mabuting gawa, masamang gawa. Amen? Nauulanan, naaarawan. Binaha at hindi binabaha. Kasama rin yung believer at saka unbeliever. Sapagkat sa mundong ito, ay dadanasin nga raw po yan, sabi ng Panginoon. In this world, there are trials and tribulations, but be of good cheer. Why? Because Jesus Christ overcome the world. Amen? Siya po ang nanagumpay. At ang nangyari po sa atin, tinanggap po natin yung mananagumpay. Kaya lahat ng kasinungalingan ng kaaway patungkol para tayo po ay magupo, madaya, ay hindi nagkakaroon ng pananagumpay. So naunawaan na po natin na kung saan hindi tayo ang issue. Ang issue ay siya na tumapos po, hallelujah, sa tinatawag po na kasalanan. Bayad ang kasalanan po natin. Okay? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi tayo humingi. Ibinigay niya. Wala tayong pwedeng i-boast. Lord, ibinigay ko noon sa iyo ang buhay ko eh. Hindi. Kaya tayo napagpala dahil ang ibinigay niyang bugtong na anak ay tinanggap natin. Siya po ang buhay. Tayo, walang kabuhay-buhay.
Malinaw po ba yun? So, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man, ayan na naman po, yung word na sino man. So, hindi lahat. Ano po yung binubuo po niya ng sino man na yan? Ang sino man sumampalataya sa kanyang bugtong na anak ay hindi mapapahamak. So, hindi na tayo kasama sa kapahamakan. Ano man ang nangyari po sa ating pagkakamali, sa ating pong desisyon, sa ating pong buhay, balik lang po tayo kay Lord. Lord, I'm sorry. I blew it, Lord. Thank you, Lord, for your grace. Go back to the Word. Amen. Lagi natin binabanggit sa ating pong mga group chat tayo na continue in the Word. Sumablay tayo, and then, kung ating tingnan nyo, sabi nga ni Pastor John, pagpag, tayo. Move on. Ang bisikletang hindi gumagalaw, sigurado yan, bubuhay. Move on. Sabi mo sa katabi mo, move on and move up. Move up. Move on na. No parking. Ulit, sabi mo sa kanya, no parking. Natitikitan ka. Amen. Magbabayad ka pa. Okay, so no parking. Diretso tayo kay Lord. Continue in the Word. Sino mang sumampalataya sa Kanya, sino yung Kanya na yan? Si Jesus. Si Jesus ay ang salita ng Diyos. Ang sino mang sumampalataya sa salita ng Diyos, hindi mapapahamak. Nowadays, meron na nung mga sitwasyon na ang daming pwedeng ikatakot. Kaya huwag kayong masyadong magbabad sa balita, social media, at kung ano-anong makikita nyo roon. At kung saan magbibigay ng takot, kung ano-anong virus, kung ano-anong digmaan, lahat ng yan, nasa Bible naman yan eh. Digmaan, lindol, tsunami, at kung ano-ano po mga bagay na kung saan ay magbibigay ng takot. Sapagkat yan ang sistema ng mundo. Amen? Ano yung sistema ng mundo? Hello? Nagbigay ng takot at pag-ayaw sa direksyon ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga, do not be conformed to the system. Sabi po natin system. Romans 12:2, di ba? Do not conform to the system of this world. Ang sistema ng Diyos ay kakaiba sa sistema ng mundo. Kaya tayo narito para ang sistema ng Diyos, ang salita ng Diyos, hallelujah, ang ating pong focus, ang sino mang sumampalataya, hallelujah, ang sinasabi po riyan, sa Kanya, sa salita ng Diyos ay hindi mapapahamak. So, we cannot go beyond the Scripture. Pag lumampas tayo sa guhit, okay dito sa taas, pero kung lalampas ako dito at hindi ko mapapansin, babaliktad ako dyan. Hindi ako pwedeng lumampas dito. Nasa bubong, huwag kang lalampas doon. Dahil pupulutin ka ako sa semento sa baba. We cannot go beyond the Scripture. Pag lumampas po tayo ron, may consequence. Gusto ba ng Diyos ang mga hindi mainam na nangyayari sa ating mga buhay? Hindi. But we go beyond the Scripture. Merong boundaries. Diba? Kaya ang dagat, hindi pwedeng lalampas eh. May boundaries lang siya. Pero yung lupa, hindi rin pwedeng pumunta sa dagat. May another kingdom. Amen? Kaya nilikhaan ng Diyos yan. Ibang kingdom na yan, merong mga boundaries. We cannot go beyond the Scripture. Kaya kailangan po natin ang salita ng Diyos sapagkat ang sino mang sumampalataya sa salita ng Diyos ay hindi mapapahamak. Pag lumampas doon, kapahamakan. Ngunit sa pagsunod naman, kundi ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? So malinaw po yun. So 1 John chapter 4, verse 18. Walang anumang takot sa pag-ibig. Walang anumang takot sa pag-ibig. Ano yung pag-ibig na yan? Sabi ng Bible, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi po yan emosyon. Hindi po yan damdamin ako saan. Hindi ako natatakot, mahal ako niya. Amen? Walang anumang takot sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay ano po? Ay Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig at ang Diyos ay salita ng Diyos. Scripture na naman. Kaya walang anumang takot sa salita ng Diyos. Amen? Kung mayroong mga sakit at karamdaman, walang takot sa mayroong pong pananampalataya sa salita ng Diyos. Amen? Pinapawi ng ganap na pag-ibig, pinapawi ng ganap na salita ng Diyos ang anumang takot. Kaya tayo narito para mawala ang takot. Paano na ang anak ko? Paano na ang aming bukas? Paano na? Bayarin? Paano na? And so on and so forth. Kaya kailangan po natin ang pag-ibig. Ano yung pag-ibig? Salita ng Diyos. Siya mag-aalis ng takot. Amen?
Hallelujah. Kung natatakot man ang isang tao, ito'y dahil sa takot na maparusahan. So we know na kung saan hindi na tayo kasama sa kaparusahan. Tawag po natin doon ay training, discipline. Hindi tayo kalakit po doon sa kaparusahan na mahiwalay sa Kanya magpasawalang hanggan. Ipinapakita lang nito na hindi pa lubos na tututupad sa Kanya ang ano yung pag-ibig ulit? The Word. Salita ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi pa nito lubos na natutupad sa Kanya, wala pang itinatawag na manifestation ng salita ng Diyos. Wala pang revelation sa Kanya ang salita ng Diyos. Naririnig lang niya, it's okay. Nandito tayo, dali natin ang ating mga anak, andito, nakakarinig yan. Maaaring hindi pa agad nila nauunawaan. Ngunit ang salita ng Diyos kailanman ay hindi babalik sa Kanya nang wala pong kabuluhan. Amen. Kasi ang salita ng Diyos ang tatrabaho. Hayaan natin salita ng Diyos ang trumabaho sa ating pong buhay, sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating mga anak. At sila po ay hahawak doon po sa kapahayagan ng tinatawag po na kapahayagan o revelation ng salita ng Diyos. Bakit? Mawawala ang takot. Tinignan ko po sa Strong Concordance yung word na fear not. 318. Yung fear not. Kaya lang marami po mga translation po na may mga King James, meron po Amplified Bible, meron New Living NLT, New Living Testament, meron po tinatawag na Message, meron po tinatawag na TPT. So suma total po, the word na fear not, do not be afraid, huwag matakot, Tagalog, doon po sa Strong Concordance na Bible, alam niyo kung ilan po beses lumabas yung fear not? 365. Sa King James, 316 something. Ngunit po sa iba't ibang version, New International Version, NIV, ibang translation, ang suma total ay 365. Fear not. Do not be afraid. Huwag kang matakot. So in other words, 365 days po meron tayo sa loob ng isang taon. Amen po ba? So, yung pong takot na sinasabi riyan, araw-araw pwedeng pumasok. Kaya kung wala tayong salita ng Diyos patungkol po sa kaunawaan ng pag-ibig ng Ama sa atin, walang anumang takot sa salita ng Diyos. Walang makakapasok na takot 365 days, araw-araw, maliban kung tayo'y mangmang o pinahintulutan po natin ang kasinungalingan ng kaaway dahil wala tayong alam sa pag-ibig o sa Scripture. Amen po ba? So, yan po yung katangian ng ating Panginoon, ng katangian ng Ama ng Diyos, ano po yung pag-ibig at habag na makikita po natin sa kaunawaan ng salita ng Diyos. Ano po yung pangalawa? Gabay at paalaga. Ito po yung kalikasan, katangian ng Ama. May pag-ibig, may habag. May habag. Nandoon ang kanyang, meron sa sablay, merong mercy. Mercy triumph over judgment. Nananaig po ang habag. Sapagkat alam ng Diyos, apart from Him, we can do nothing. Kahit na anong gawin mo sa iyong buhay, hindi natin magagawa ang mga bagay na sa sarili natin. Apart from me, you can do nothing. Hindi, okay naman ang buhay ko eh. Kung hindi nakapaloob ang Panginoon dun sa all is well na yan, it is nothing. Meron man, ang mga bagay na ino-offer ng mundong ibabaw na ito na nasabi natin, nasa atin ang lahat. But apart from Him, apart from the relationship kay Lord, lahat yun, nothing. Pinapanood nga kami, isang gabi na kami lang overnight sa isang resort. Alam niyo kung magkano? 165,899 overnight. Sa resort na yun. Wow.
Hindi ko na sasabihin ng pangalan ng government official na kilala niyo. But anyway, let's imagine, Lord, kung napunta sa amin 165,899 isang gabi, posible ba yun, Lord? Isang gabi? Lord. Pero walang kapahinga ng isip nun. Kaya nandoon po yung habag. The goodness of the Lord. The goodness of the Lord. Kasi hindi nila alam eh. Di ba ganun din tayo noon? Hindi natin alam. Pero yung goodness ng Lord ang naranasan natin. Hindi man ganun karaming pera na hawakan natin. Mahawakan pa lang natin. Praise the Lord. God is so good. Kasi nga, kung bigyan ka ng 10 million ngayon, ready ka ba? 100 million? Parang duda yung iba. Diba? So, yun po yun, na kung saan, kung hindi tayo handa, gaano kadami yung, tingnan nyo po rin sa YouTube, yung mga tumama sa lottery. Kung ano ang nangyari sa kanilang buhay pagkatapos nilang mahawakan ang ganong kalaking halaga. 100 milyon. Di po, 100 milyon. Wasak ang buhay sa ilan lamang panahon. So, hindi po handa. Kaya nga sabi po, sa mga prosperity is not for a fool. Ang yaman na yan ay nagmamagnify lang po. Yung pera, neutral kasi ang pera eh. Neutral ang pera. Pag ang pera napunta sa kamay ng faithful sa Panginoon, magiging pagpapala sa sarili at sa marami. Ngunit kung hindi po handa, wawasakin ito ng pera na yan ang buhay ng tao niya. Amen? Parang baril. Pag ang baril ay naibigay, nandoon po sa in-authority, magbibigay ng proteksyon sa bawat sa isang mamamayan. Ngunit pag yan ay napunta sa mga agi, sa mga magnanakaw, yan ay hindi pagpapala ang armas na yan. Anyways, let's move on. So, ano yung katangian ng Ama ng Diyos? Pag-ibig at habag. Pangalawa, gabay. Sabihin po natin, guidance, gabay. Hallelujah. Gagabayan po tayo sapagkat nais ng Diyos na tayo alagaan. Diba? Kaya nabanggit natin yung mga nakaraang panahon na kung meron tayong mga kapatid na hindi pa ganoon na nakikita, siya po ay naka-andador, naka-walker pa. Okay lang yun. Dati naman tayo naka-walker din eh. Dati rin naman tayo hindi ganoon nakikinig ng salita ng Diyos at nagbibigay ng panahon sa katotohanan ng salita ng Diyos, di ba? Tayo rin ay nadadapa. Tayo rin ay ilang beses na nadadapa at palaging nadadapa. Amen? Tumatayo lang tayo eh. Sa biyaya ng Panginoon. So kaya, yung pong sinabi po rito sa awit na pamilya sa ating 23 verse 1 to 4, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Amen po ba riyan? Amen. Kapag walang pagkukulang, may kapahingahan ng isip, di po ba? Ang Panginoon ang aking pastol. Kagaya na nabanggit ko noon, mga nakarang pagtuturo, yung pong pastol, sinasabi rito, hindi po siya yung owner ng sheep. Siya po yung tagapangalaga ng sheep. Kaya siya yung shepherd. Pero ang provider po ng lahat ng pangangailangan ng sheep ay yung owner ng sheep. Yung may-ari ng mga tupa. Yung mga tupa ay pinapapastolan niya sa isang binabayaran na shepherd. Amen. Ngunit sabi po ni David dito, ang Panginoon ang aking pastol. So siya yung owner. Amen. Siya na yung owner, siya pa yung nagpapastol. So meron po talagang tinatawag na pangangalaga. Kasi kanya yun eh. Di ba pag ating gamit inaalagaan natin? Gusto natin maayos. Di ba? Pero yung mga iba, pag nanghiram, pagbalik ano nangyari? Diba? Kasi hindi pag-aari. So, yun po yung sinasabi po natin, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Tulad ng tupa, tulad yung tupa, pinapapahingan niya ako sa masaganang damuhan.
patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay, ginagabay. So doon niya tayo dadalhin. Kung magulong-magulo na ang ating kaisipan, dadalhin niya tayo ron sa, ano yung damuhan dito? Yung pasture. It's the word. Sa ganitong gawain, ito yung green pasture. Hindi ba green pasture dito? Amen. Nandiyan pa pala kayo. Ito po ay green pasture. Ito ang tunay na pagkain. Man shall not live by bread alone. Alone. Merong benepisyo sa physical na pagkain natin. Alone. Man shall not live. Man shall not live by bread alone, physical. But by every word. But by every word, scripture, that comes from the word of God, from the mouth of God. Revelation. Salita ng Diyos mula sa Diyos. Ito salita ng Diyos, kung sa tao ito, parang na-motivate lang tayo. Paglabas natin mamaya, naroon tinuro. Hindi ko nga. Basta, maganda. Okay na rin. Salita ng Diyos, mula sa Diyos, may revelation. Yung pala yung tagal ko yung pala yung sinasabi ng Panginoon na yun. Hindi ako pagkukulangin. Siya ang Diyos na nag-aakay sa patungo sa tahimik. Ano bang sitwasyon na dinadaanan po natin? Tahimik ba o magulo? Maingay. So yun po yun. Ang Diyos, ang salita ng Diyos, ang mag-aakay po sa atin. Amen. Sa damuhan. Ano yung damuhan dito? Pasture. Meron kang kakainin. You are what you eat. Bakit? Bulabog, magulo kaisipan kasi meron kang kinain. Kasi nungalingan ng kaaway, kaya bagabag. Amen. Ngunit, ang ating Ama ay naggagabay. Sabihin po natin uli, gabay at pag-aalaga. So, ang resulta nito ay panibagong, verse 3, panibagong kalakasan ay kanyang binibigyan. Manghihina rin kasi tayo eh. Palagi, hindi lagi. Kundi lang tayo, didepende sa kanya sa araw-araw. Hindi natin malalasan ng kalakasan niya. Sa kanya nang gagaling ang the joy of the Lord is my strength. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan. Malino po ba hindi niya tayo dadalhin sa maling daan? Hallelujah. Upang siya'y aking maparangalan at siyang maluwalhati. Verse 4, kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ang aking kasama. Sino kayo? Salita ng Diyos. Ano man ang minadaanan natin, kasi minsan, hindi ko alam kung anong decisionin ko, ang dilim eh. Pero kung meron salita ng Diyos, hindi ka matatakot sapagkat ang salita ng Diyos ang magdadala sa iyo sa kaliwanagan. Gabay ng Diyos, kanyang habag, kanyang pag-ibig, may enjoy po natin. Kaya pa po tayo ron. Meron po tayong tinatawag na confidence. Meron akong tinignan po kanina eh, na patungkol po sa tinatawag po na physical na kalagayan sa may edad, na nag-iedad. Ang atin pong tinatawag na confidence ay hindi po sa nakikita sa panlabas o sa atin pong skin. Ang ating pong confidence ay sa mga panahon na naranasan po natin ang katapatan ng Diyos sa ating pong buhay. So, ano man ang ating edad, hindi yan ang ating confidence. Tuloy natin muna. So, meron po ba tayong natatanggap? So, kahit dumaan ako sa pinakamadilim, yun po yung sinasabi ng Bible. Pag wala tayo kay Lord, talagang madilim. Pag walang scripture, madilim. Maingay, magulo. Kaya huwag tayong matakot. Ang dala niya'y pamalo, hindi para sa atin. Yung binanggit po natin, di ba? Ang dala niya yung staff, rod and thy staff. Ang pastor may dalang tungkod. Yung isa pamalo, yung isa pang kalaykay, pang kawit. Okay? Hindi para sa tupa yun. Yung pamalo. Pamalo yun sa kaaway na atake sa tupa. Maatake sa atin, nakagulumihanan, pagbabahagi, sama ng loob, at so on and so forth. Mabambuhin niya ng scripture, ng salita ng Diyos. Tumahimik ka.
sinungaling, nakaaway. Amen. Siya ang gagawa niyan. Kaya kailangan po natin ang salita na ang dala nyo'y pamalo, ang dala nyo. Sino yung nyo? Salita ng Diyos. Sino yung nyo? Ang Panginoon. Yun lamang po yun. Pamalo ang sa akin ang nag-iingat. So kung papaluin ka, paano ka ingat? Ako balbaldado ang pinalo. Hindi para sa atin yung pamalo na yun. Amen. Pag-iingat yun, salita ng Diyos, pag-iingat para sa atin. Hallelujah. Na magawa natin ang nais ng kalooban ng Diyos para sa atin. Amen. Ang iyong man tungkod ang gumagabay sa akin at nagpapabigat. See? Hindi pwedeng ang scripture magbibigay ng kabigatan. Magpapagaan ng ating kalooban. Matthew 6. But anyway, ito po ay patungkol naman sa hallelujah, huwag kang mag-alala. Sa verse 31 ng 20, bababa na ako sa pinakaano ng Matthew 6. Alam naman natin lahat ito. Pinapahalagaan yung susuotin. Diba? Tingnan nyo, maibon, hindi nag-aalala. Amen. Yun po sinasabi ron. Hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-aani, hindi nag-iipon ng pagkain sa bodega, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba mas mahalaga ka kaysa sa mga ibon? Alam mo ba yun? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ba mas mahalaga ka kaysa ibon? Nariyan ba yun? Ay, sulat ko ba? Patungkol sa ano, verse 20, ano yan? 26. Tingnan yung mga ibon sa impa po, hindi sila nagtatanim. Hindi nag-aani o nag-ipon ng pagkain sa bodega. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama. Hindi na naman ang glory nasa ama. Amen? Hindi ba't mas mahalaga kayo sa mga ibon? Wow. Amen. Sa araw-araw ko, sabi, di ba, mahalaga ako sa ama. Salamat po, Panginoon. Ngayon, araw-araw yun ang deklarasyon po namin. Lord, we thank you, Lord God, favor from you and favor from man. Amen. Ito po ang iyong kalooban po sa amin. Amen. Then move on kung ano po ating gagawin sa buong maghapon. Sapagkat mas mahalaga tayo kaysa mga ibon. Amen? Amen. So ano pa po ang una? Habag at gabay. Pag-ibig at habag. Pangalawa, gabay at pag-aalaga. Pangatlo ay pagpapatawad at redemption, pagtubos po sa atin. So handa ang Diyos na magpatawad at tumubos ng ating pong mga pagkakamali. Ayon po sa awit, sa Psalm 103, ang Panginoon ay mahabagin at matulungin. Amen po ba? Ang Panginoon ay mahabagin at matulungin. So hindi po siya yung laging ayan! Nung bata, siya po yung matulungin. Hindi ka hahayaan sa iyong mga tinatawag na sitwasyon na hindi tayo nilikha ng Diyos para magkulang. Kaya nga tapos yung creation eh. Di ba? So, sinabi noon na natapos na yung creation tsaka dumating ang tao. Tsaka niya nilagay ang tao. Tapos lahat ng creation. So, lahat ng pangangailangan ng kanyang create ay nandoon na. Hindi po rin sa susunod na chapter o sa susunod na libro o na book sa Bible ay teka, mukhang may nalimutan si Lord doon na. Teka, dumami na tao, paano na kaya to? Tapos na yung creation. Lahat ay naroroon na. Hanggang ngayon, hanggang sa pagdating muli ng Panginoon, lahat provided na. Wala siyang nalimutan. So, ang Panginoon, hallelujah, Panginoon ay mahabagin at matulungin. Amen? Kasi hindi po natin pa nakikita na siya po ang provider sa ating pong buhay. Kasi ganun mindset natin na kung saan ang ating pong kaisipan, gawa tayo lagi ng gawa ng paraan. So yung nagagawa natin paraan, huwag po tayong makondem dito na kung saan sino gagawa? Sino mag-iisip? Sino? Di ba ako rin naman sasagutin? Opo, totoo po yun. Meron tayong gagawa eh. Meron tayong magpaplano at pag-iisip na kung saan anong gagawin natin. Pero sa Kanya pa rin galing yun. So kahit na anong pag-iisip natin para sa sitwasyon na yun, siya rin naman ang kakausap sa ibang sitwasyon para ma-provide naman ang naisip natin na pamamaraan.
Ito yung aking gagawin. Ito yung gastos namin, ito yung so on and so forth. Ito tatabi ko ang mga bagay na ito para mabawasan lahat, mabawasan ng aking mga pananagutan. So, hindi rin galing sa atin yun. Yung kaisipan na yun, galing din sa kanya yung wisdom na yun. O anong ating gagawain sa ating buhay. Amen? Sa ating mga didesisyonin sa kanya lahat. So, hindi natin pwede, kaya ako nagkaganito kung di ba ako dumiskarte, kung di ba ginawa ko, mapasa akin ba to? So, nasaan po yung ano ron? That is pride. Nasaan ang glory ng Lord doon? Ikaw pala kasagutan. Ikaw na, Lord. Amen? Ang Panginoon ay mahabagin at matulungin. Hindi madaling magalit at sagana sa pagmamahal. Hindi madaling magalit, sagana sa pagmamahal. So ano binibigyan natin din po dito? Ang Ama ay isang halimbawa na dapat tularan. Ang kanyang mga binanggit po natin yon, hallelujah, ay isang kalagayan na kung maunawaan po natin bilang mga ama ng tahanan, sa kanya manggagaling ito. Habag, pag-ibig, gabay, pag-aalaga. Lahat ng binabasa natin dito, hindi dahil sa kakayahan natin. Hindi lahat ng lalaki, ama. Hindi lahat na nagkaroon ng anak, tatay. Iba po ang tatay, iba po ang lalaki sa ama. May kalakip na responsibilidad at ang kalikasan ng ama. Kaya tinawag na ama, hindi mo sinabing lalaki ng Diyos. Ang ama ng Diyos. Di po ba? So, yung mga bagay na binabasa natin sa scripture ay pagpapakita ng kanya pong kalikasan na tinanggap din po natin. So, yung pagmamahal na yan, yung pag-ibig at habag na binabasa po natin, hallelujah, hindi palaging nanunumbat, hindi na natiling magalit. Amen? May nakalagay ito sa Psalm. Ang Panginoon ay mahabagin at matulungin. Hello, mga tatay. At magiging tatay. Gusto niyo tayo po ay kahabagan? Magtatanim tayo. As long as the earth remains, seed time and harvest time will never cease. Gusto niyo umani ng habag? Maging mahabagin ka rin. Gusto niyo merong tumulong sa inyo? As long as the earth remains, seed time. So ito po'y binhi. Amen? Pagiging mahabagin, binhi yan. Tanim mo yan. Yung pagiging matulungin, tanim mo rin yan. Huwag kang magmadali. Bakit hindi ako ba't ganun? Nagtanim naman ako, ba't hindi ako maani? Ang ganda nga ng ginawa ko sa kanya, tinulungan ko siya. Pero ba't ganun ang ginawa niya sa akin? Nagtanim ako sa kanya ng mabuti, bakit ganun? Sinabi pa ng Lord, doon sa tinaniman mo, doon ka aani. Diba? So maraming kapamaraan na si Lord, paano bumalik sa iyo ang iyong tinanim. Baka sa katabi mo. Amen? Amen? Yung ginawa mo kanina, nagtanim ka ng ng lumpia. Tamang-tama pa naman, nagugutom ako. Lumpia, may dumating na lumpia, tamang-tama. Ito pa naman ang gusto ko. Nagtanim mo yan eh. Aani ka ron ng maraming lumpia. Amen? So, ano pa ang sabi ng Panginoon? Ang Panginoon, ang salita ng Diyos ay magbibigay ng bunga ng tinatawag po na bagay patungkol sa atin para tayo ay maging mahabagin. Kaya kailangan natin salita ng Diyos. Amen? Kasi ang Panginoon, ang salita niya ay isa, di ba? So, kailangan ng salita ng Diyos. Magbubunga ito ngayon na hindi tayo beast mode. Mahabagin tayo at matulungin. Huwag kang magsawa, tumulong. Pero hindi ikaw ang kasagutan sa lahat. Hindi tayo ang kasagutan sa lahat. Si Lord ang kasagutan sa lahat. Kaya kung hindi tayo ang tamang tao para sa panahon na yun, huwag kang magkaroon ng guilt at condemnation. Diba? Meron tayong kalayaan. Ito natutunan natin, panoorin niyo yung sa Grace Conference.
Lahat ng ginagawa mong ikaw ay nauobliga, napipilitan, walang choice. Hindi kay Lord. Amen? Sarap nun, di ba? Ang lahat ng ating ginagawa, hindi tayo nauobliga, hindi tayo napipilitan, hindi tayo walang choice, kundi meron tayong kapahayagan ng pag-ibig ng Ama sa atin, ng salita ng Diyos. Kaya tayo mahabagin, kaya tayo matulungin. Hindi ito self-effort. Biyaya ito na resulta ng salita ng Diyos. Hindi madaling magalit. Lord. Amen? Meron pong madaling magalit eh. At saka sagana sa pagmamahal. So bunga ito eh. May tinanim nating salita ng Diyos. Amen? Kapahayagan ng pag-ibig ng Ama. Kasi naging mahabagin siya sa atin. Tinulungan niya tayo. Naging mahabagin sa atin. Hindi siya madaling magalit sa atin. Hindi siya ay mayroong saganang pagmamahal sa atin. Amen? Hindi siya palaging Ulit? Hindi siya palaging nanunumbat. At hindi nananatiling galit. Hello, mga tatay. Sama ako dyan. Amen? Hindi palaging nanunumbat. Imagine na lang kung tayo lagi susumbatan ng Diyos. Oy. Hindi mo ba alam? Lahat ng galing sa akin, ano pinagsasabi? Kung hindi dahil. Meron nga isang sa akin, sabi, kung di dahil sa akin, wala kang ministry rito sa church, dito sa Angeles. Sinumbat. Alam ko, tinawag ako ng Lord. Sayang naman, naging pagpapala ka sa panahon na nagsisimula ang gawa. Meron panunumbat. Hello? So, hindi po ganoon ang Panginoon sa atin. Hindi palaging nanunumbat. Sa magpamilya, sa mag-asawa, napakahirap po na sa loob ng tahanan, lagi may sumbatan. Kaya kailangan natin salita ng Diyos, ang Panginoon, mahabagin. Ang Panginoon, ang salita ng Diyos matulungin. Hindi madaling magalit, sagana sa pagmamahal. Hindi palaging nanunumbat at hindi nananatiling galit. Sinabi riyan na huwag kang magalit. Huwag kang galit. Bigla ka na nabubol. Sabi rin, huwag mananatiling. Amen? Ano ka? Hindi ka naman robot. Kung yung aso nga, walang ginagawa. Nagagalit eh. Pero hindi nananatiling galit. Diba? Nanatili bang galit si Blossom sa'yo kanina? Joy? Diba? Ganun lang. Pero mamaya, tayo po minsan nagagalit. Meron tayong, mahirap po yung wala naman dahilan para magalit. Galit lagi. Di ba? Mahirap po yun. Pero kung meron salita ng Diyos, imposibleng lagi kang galit. Meron minsan nga, may dahilan para magalit eh. Pero dahil sa kanyang biyaya, sa kanyang habag, sa salita ng Diyos, hindi mo maintindihan, dapat akong galit eh. Ako dapat, pero, bakit, Lord? Yung salita ng Diyos gumagalaw po para sa ating ang pag-ibig ng Ama. Amen? Dahil alam niya ang ating kahinaan. Ayun ba yun? Nandun na ba kagad ako? Verse 10. Sige, tuloy lang po natin. Maganda to eh. Hindi niya tayo pinarurusahan ayon sa ating mga kasalanan. Praise the Lord. Amen. Hindi tayo ginantihan patay sa ating pagkukulang. Tayo yung pag-ibig ng Ama. Pag nagkaroon ng kapangayagan sa atin ito, sino tayong hambalos at mag-uusga sa iba? Next verse. Dahil tayo rin may pagkukulang. Next verse, 12. Dahil kung ganoon man kalaki ang agwat sa langit, kung gaano kalaki ang agwat sa langit at lupa, ganoon din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Yung takot po dito, Old Testament yan. Yung po takot dito is reverential fear of may pagsamba sa Kanya. Amen? Kaya lahat ng tao po na mayroon pong banal na takot, hindi takot na wala, para tayong, immovable, walang magawa sa takot, hindi po yung sinasabi rin. Ganon din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano yung agwat na yun? Langit
at lupa. Di ba pag tayo po ay nasa aeroplano, nakatingin tayo sa baba, ang laki ba ng mga bahay at ng mga airport? Di ba? Liit lang. Pero habang lumalapit tayo sa lupa, ang laki ng airport ha. Ang lalaki na ng mga bahay. Pero pag nasa taas, gaano man kalaki ang problema, pinagdaraanan, kung ito'y nasa mayamang biyaya ng liliit po yan. Sa atin lang po, napapalaki natin, namamagnify po ang mga bagay niya. Verse 12, kung gaano kalayo ang sila kanluran, ganun din nilalayo tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Verse 13, kung paano ang Ama, ayan na po, kung paano ang Ama ay nahahabag sa kanyang mga anak. Nahahabag ba kayo sa inyong mga anak? Noong araw, si Heartbeat, ayaw padapuan sa alamok yun. Nung nagliliyab yung frying pan na si baby pa po siya ron, talagang inakbahan ko siya kasi masusunog, naglalagab. Iniingatan. Ganun tayo mga tatay, di ba? Kaya Brother Nen, iniingatan natin naman. Iniingatan mo si Rosel, di ba? Bago mo binigay kay Paul. Iniingatan natin. Amen. Ayan yung sabi ng Bible, pinagbigyan ng paghahalin tulad kung papaano ang Ama in the natural nahabag sa kanyang mga anak, ganun din. Mahigit ang pa ba natin yung kahabagan ng Diyos? Ganun din ang pagkahabag ng Panginoon. Samay? Hindi takot po rito, yun po merong relasyon sa Kanya. Hindi po takot na, ng tao. Verse 14. Bakit ganun ang pagkahabag ng Panginoon sa atin? Dahil, ayun, lumayo tayo sa Kanya, manghihina ka. Confused. Dahil alam niya ang ating kahinaan. Alam niyang nilikha niya tayo mula sa lupa. So, anong galing sa lupa? Very fragile. Kahit na gano'ng katigas yan, galing yan sa lupa, matitibag yan. Babagsak yan. Amen? So, huwag tayong lalayo sa salita ng Diyos, sa pag-ibig ng Ama sa atin. Dahil alam niya ang ating kahinaan. Anong kahinaan natin? Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Lust of the eyes. Ito po yung pinugsok kina Adan. Simula pa lang noon. Ang ganda na. Ang kanya. Meron po pag lust of the eyes. Parang masarap. Ang ganda noon. Parang masarap yung lust of the flesh. Kailangan to ng aking katawan. And then pride of life. Merong ipagmamalaki. Merong ibubos. Yan po yung kahinaan ng tao. Hanggang sa ngayon, lust of nakikita ko, gusto ko mapasa akin. Lust of the flesh. And then pride of life. Binubos natin kung ano po yung sinasabi po na may pagmamayabang natin. Hindi ko kayo. Nawala. Ako meron ito, kayo wala niya. Kaya ang salita ng Diyos, hallelujah, ang kailangan po natin. Amen, mga tatay. Dahil alam ng Diyos ang ating kahinaan. Pero kung magiging lalapit natin sa ating Panginoon, amen, Lord. Kung ihahayag po raw natin ito, magiging pinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kahinaan, kasalanan. Maaasahan natin patatawarin niya tayo. Tanda po natin ito, 1 John 1:9 na tayo. 1 John 1:9. Ilan lang po ito. Matatapos na po tayo. Amen. Kung ipagtatapat. Ano may pagtatapat? Ano tayong pagtatapat? I'm sorry, Lord, pagkakamali. Sabi ng Diyos sa ating mga kasalanan. Hindi na dahil tayo'y makasalanan. We miss the mark. Sabi natin dito yung kasalanan. Maasa natin patatawarin niya ang ating mga kasalanan. Kasi bayad na kasalanan eh.
Lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. So, yun ang sabi po natin dito sa paglapit natin siya, aalisin po ng Panginoon anumang guilt, shame, guilt, at condemnation. Kailangan lamang po na magpapantay sa Kanya. Amen? Lumapit. Amen? At maasahan natin ang Kanya pong mayamang biyaya. Yung binasa natin kanina, na siya'y puno ng habag. Amen? Maawain, gagabay, nangangalaga para sa atin. Kasi kung hindi natin po idudulog sa Kanya yan, ano po ang mangyayari? Kaya ko na to. Hindi na kita kailangan, Lord. Hello? So, yun po yung katutunguan dahil alam niya na hindi natin, amen, kaya ang mga bagay na lalabas tayo sa Kanya. So, ano po ang kailangan? Ang pagpapakita ng pagiging ama ng Diyos ay napakahalaga. Pagiging magulang na may pag-ibig. Bilang mga magulang, maaari nating ipakita ang pagiging ama ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapakita ng pag-ibig, kabutihan at pasensya sa ating mga anak. Ito na po yun. So lahat ng nabasa nating scripture kanina, hallelujah, ay pagpapakita ng pagiging ama ng Diyos sa atin. Ang pagiging magulang naman natin dito po sa lupa, sa mundong ibabaw, dahil meron tayong ehemplo na nakita sa scripture kung paano ang ama ay gumawa, mga laga, maggabay po sa atin. Bilang mga magulang, maaari nating ipakita ang pagiging ama ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapakita ng pag-ibig. Naranasan ba natin ang pag-ibig ng Diyos? Amen. Kabutihan. Naranasan ba natin ang kabutihan ng Diyos? Amen. Pasensya. Amen. So, ibigay natin to sa ating mga anak. Pero bago natin maibigay, naranasan pa natin. Kasi hindi natin maibibigay ito kung hindi natin naranasan. Ephesians chapter 6 verse 4. Bilang mga magulang, ito nga po, at kayo namang mga magulang, ano ba pangangulugan niyo sa magulang? Ibang negative. Magulang daw, gulang eh. Bakit ganyan sila magulang? Kayo namang mga magulang, ito po yung nanay at tatay. So, binabasa po natin dito, hindi lamang para mag-zeroin sa tatay. Kasama rito ang nanay. Huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Okay? Yun po yung kalagahan na dinadala po natin, ang mga anak po natin dito. Palakihin nyo sila ng mayroon pong disiplina. Ang tanong, medyo mga nanay, mga tatay, kasama na ako rito noon. Huwag natin bigyan ng ikasasama ng loob ang mga anak natin. Una, dahil po sa pakikipag-ugnay natin sa ating Panginoon. So, yun ang unang-una sa lahat. Kaya mawawala yung sin, guilt, and condemnation kasi hihingi tayo ng direksyon gabay sa Kanya. Sa Kanya tayo umaasa. Siya ang ating Panginoon, ang pastol ng ating buhay. Ang Panginoon ang pastol ng aking buhay. Kaya siya, Lord, anong gagawin ko sa aking ugali na ito? Lord, salamat po sa iyong kabutihan. Yung salita ng Diyos na aking pong naririnig ay ang siya magbibigay ng gabay sa akin. Kaya hindi tayo makakagawa ng bagay na ikasasama ng loob ng ating mga anak. Sa halip, palakihin nyo sila ng may disiplina. Ang tanong, una, mga magulang, meron ba tayong disiplina? Hindi ito para magbigay ng guilt at condemnation. No? Hello? Whom the Son sets free is free indeed. Malaya tayo dito para magbigay ng condemnation. Tayo po ay narito kung paalalahanan to remind us. Ito po ay ano yung discipline na rito? Training for the future. Hindi po punishment ang discipline. The Word of God is training us. Kasi hindi tayo handa. Dito na ituro ng ating mga magulang. Dito na ituro ng aking lolo, ng aking tatay, ng aking guro sa paaralan noon. Hindi na ituro ng mga kabarkada ko at mga kaibigan ko noon. Hello? Kaya tayo narito, ang salita ng Diyos
Hallelujah. Ang magbibigay sa atin ng disiplina at tuturuan tayo ng aral ng Panginoon. Ang tanong, hindi lamang po yung tanong ko kanina, tayo ba may disiplina? Just be honest. Then, tayo ba ay nagpapaturo ng mga aral ng Panginoon? So, ito pong dalawang bagay na ito, ang magiging daan upang tayo po ay maging halimbawa, example, a good example ng ating naranasan pag-ibig ng Diyos. Amen. Ang binanggit natin kanina, naranasan ba natin ang kabutihan ng Diyos? Amen. Naranasan ba natin yung pasensya ng Diyos? Kung naranasan natin ang pasensya ng Diyos, may bibigay natin yung pagpapasensya. Kasi naturuan tayo. Naihanda po tayo. Ulit ko ulit, yung disciplinary yan, hindi po yung punishment. Yan po ay training for the future. So tayong lahat dito ay dinidisiplina ng Lord. Tayong lahat na nandito ay dinidisiplina ni Lord. Inihanda for the future. Amen? Yun po yung discipline. Paano tayo nakakatanggap ng paghanda sa kinabukasan? Nag-aaral tayo. Nakikinig tayo, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos at ito pala yun. Amen? Kaya hindi po ito ang dapat gawin natin sa ating mga anak. Colossians chapter 3:21. Mga magulang. So, sino po yung magulang? Nanay uli at tatay. Ayan, may mga single mom, single dad, magulang ba? Huwag kayong gumawa ng anumang bagay ni kasalanan sama ng loob ng mga anak niyo para hindi sila papanghinaan ng loob. See? Kaya tayong magulang, tayo yung nauna at tayo yung tinitignan. Amen? Hindi ko alam ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Tinitingnan ko lang yung tatay ko, si Antonio Galvez Almasan. Meron kong gagawing kalokohan, pero, ay, tatay mo pala si Tony Almasan. Yung model employee ng Nawasa. Pag narinig ko na yung model employee ng Nawasa, gusto kong gumawa ng sablay, pero tatay. Nung pinagkagagawa ko noon sa Nawasa kasi ako sa Santa Tansore. Amerika raw, brother, Arnel. Diliman, di ba? Ang tatay ko nasa Arosero sa Manila. So yung buhay ko doon po sa, hindi pa ako born again eh. Hindi pa ako born again. Talagang puro sablay ang pinagkagagawa ko roon sa Diliman. Nabalitaan ko si tatay, model employee ng Nawasa, from Aroseros, pupunta ng Diliman, UP. Si tatay, model employee, tapos pupunta ron yung anak niya. Si Ruel, malalaman niya na pinagkagawang sablay doon sa Nawasa. Praise the Lord, bago siya dumating, nabuo na ako. Hello? Yung mga binibenta kong mga marijuana nung araw nun, pilas ko lahat yun. Wala na. Kung dadating siya, malalaman niya, anak niya po, sir. Nagbebenta. Alam niyo, biyaya ng Diyos. Bago siya dumating doon, nabuo na ako. Kaya nung mga kasalubong niya, yung mga empleyado ron, si Brother Ruel, kayo ba tatay ni Brother? Ang bait po ng anak niya. Oo, di ba? All things has passed away. Alam ni Lord ang timing eh. Amen. Hallelujah. Kaya gano'n na lang ang pag-appreciate ko kay Pastor Junyo. Kaya pag nakikita kami, Pastor, thank you very much. Nung araw, hindi ko naintindihan, pinagsasabi mo, at pinag-ano, pero ang biyaya ng Diyos, di ba? Bago dumating si tatay, paano kung dumating si tatay, inabutan ako sa ganong kalagayan? Ngunit mabuti ang Diyos. Don't quit, don't give up. May magandang plano ang Diyos sa ating pong buhay. Sa ating lahat. Amen, sa ating lahat. Sige, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Mabuti ang Diyos. Mabibigo tayo ng ating mga magulang. Kaya ang focus po natin ang kabutihan ng Diyos. Pag-pray din po natin ang mga ating mga magulang. Ang ating mga magulang. Pag-pray din natin si tatay. Pag-pray din natin si nanay. Kailangan din po nila ang panalangin. Kailangan din natin lahat ang gabay. Kasi alam ng Diyos kung anong pagkakalika natin, di ba? Sa lupa. Fragile.
Ngunit dahil tayo nakipag-isa na sa Panginoon, ang wangis po natin ay wangis na ng Diyos. Hindi na yung issue yung tayo. Kaya napakahalaga po ng atin na pong kalagayan. Amen? So ito po, yan ang banggit po natin ng mga scripture, ito po yung pagmumodelo ng karakter ng Diyos. Maaari nating ipakita ang karakter ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapakita ng, nakalagay ba dyan? Pagpapatawad, habag, biyaya sa ating relasyon. So diyan natin maipapakita yung karakter ni Lord sa ating pong buhay. Kaya, sabi ng Bible, kayo ay maging ganap tulad ng inyong amang nasa langit. Maging maawain kayo tulad ng inyong ama. Lucas 6:36. So, ano sinasabi natin? Katulad ng ama. Tulad ng inyong ama. So, ang ating pong modelo, mga tatay, ay ang ating Panginoon. Ano yung Lucas 6? Maging maawain kayo tulad ng inyong ama. Kaya kung ang focus po natin ay ang ating ama sa langit na mabuti, na mahabaging, nagbibigay ng gabay, nagbibigay ng pagpapatawad, nagbibigay ng pasensya, natulungin sa atin, doon tayo po dadaloy. Hindi tayo mag-i-struggle. Hallelujah. So, pagiging ama ng Diyos sa isang makapangyarihang pagpapaalala ng kanyang pag-ibig. Tandaan po natin ito. Dito na ako magwawakas. Ang pagiging ama ng Diyos sa atin pong lahat. Amen. Sa mga tatay, ay isang makapangyarihang pagpapaalala. Nakalagay ba yun? Ay type. Ang pagiging ama ng Diyos ay isang makapangyarihang paalala ng kanyang pag-ibig. Ipapaalala sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Mga tatay, mga nanay. Pag-aalaga ng Diyos sa atin at probisyon para sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang pangunawa. Ayan. Ang pagiging ama ng Diyos ang isang makapangyarihang pagpapaalala. So, manilimutan natin eh. Minsan, talagang bibigay tayo sa mga sitwasyon eh. Maaaring ang anak natin makulit o yung tatay natin makulit. Baliktad, minsan ganun eh. Pero maalala natin ang makapangyarihang pag-ibig, pagpapaalala ng kanyang pag-ibig at pag-alaga at provision para sa atin. Okay? Sa pamamagitan ng pag-uunawa at pagpapakita ng pagiging ama ng Diyos, maaari nating mapalalim ang ating relasyon sa Kanya at mabuhay tayo ng may kabuluhan. Amen po ba? Nais natin po ba na may kabuluhan ng ating pagiging tatay, pagiging magulang? Yung sa mga narito ng mga kabataan, magiging magulang din kayo. Amen? Kaya simulan na natin ang training natin, disiplina, at pag-aaral sa salita ng Diyos. Amen? Amen? So, yun po yung kalagayan na kung saan makita natin unang-una ang pagiging ama ng Diyos sa ating pong buhay. And then, hindi natin mapofocus in our biological father. At tayo ay magkukwit, mag-give up, ayoko na, ba't ganun sila. Focus natin na yung Panginoon. Hindi sila perfecto, hindi tayo perfecto. Amen. Ngunit ang kanya pong kalikasan, sabi niya, kung ano ang ama, ganun din ang anak. Diba sabi ng Bible? Kung ano ang ama, makikita sa anak. Kung ano ang ama, makikita sa kanyang mga anak. Huwag tayo mag-quit, huwag tayo mag-give up. Magpatuloy tayong pagtitiwala. That he who began a good work, saan nagsimula yung good work na yun? That he who began a good work in you, he will complete it. Hanggang sa magpalit niya. Kailan nangyari yun? That he who began a good work, nung na-born again tayo, nagsimula na ang magandang bagay. Amen? So, we encourage you, mga tatay, kayo po mga tatay, magpe-pray po natin. Sa atin pong nabasa kanina na kalikasan ng Ama, kalikasan niya
ang ating pong kailangan. Kaya nung tayo po yung born again, ang kalikasan niya ang sumaatin. Just humble ourselves before the Lord na kung saan ang mga bagay na nais natin makita sa ating pong pamilya ay mararanasan po natin sa kabutihan ng Diyos sa atin. Magsisimula sa Ama. Kaya ang demonyo inaatake ang mga tatay. Kahit saan sambahan, panimbahan, mas marami ang babae. O konti ang lalaki. Pero pag nauna ang tatay, dawit ang pamilya. Kaya ang kaaway, ang nais siyang atakihin, ang lalaki. Pag natani ang tatay, dawit lahat. Dawit ang pamilya. Kaya mga tatay, it is not by your own might, it's not by our might and not by might, not by our own power, it is only by the Spirit of God. Let's depend on His goodness. Mabuti ang Diyos sa atin. And apart from Him, we can do nothing. Padisiplina tayo sa Kanya. Patrain tayo kay Lord sa salita. Ayos salita ng Diyos. At mararanasan natin mainam na pangunguna sa ating pamilya. Unahan po natin ang ating mga kamay sa ating po mga tatay. Dakilang Diyos Ama, salamat po sa iyong biyaya, pagmamahal, gabay, habag, Lord. Paghahanda sa bawat mga ama ng tahanan. Salamat, dakilang Diyos, na hindi mo tinitingnan ang aming mga kamalian. Kundi ang iyong tinitingnan, Panginoon, ang iyong pong ginawa para sa amin. Ibinigay mo, Panginoong Hesus, ang iyong buhay. Minahal mo kami. Dahil hindi namin magagawa ang iyong kanaisan sa aming pong buhay kung hindi namin makikita ang pag-ibig ng Ama. Ang tinapos mo, Panginoong Hesus, sa krus ng Kalbaryo. Ang pakikipag-isa ng banal na Espiritu sa aming pong buhay na naghahayag ng salita ng Diyos. Huwag yan, huwag yan. Sinasabi ng banal na Espiritu, ito ang direksyon, ito ang iyong gawain. Salamat po, banal na Espiritu, ikaw ay maliwanag na mangungusap sa mga ama ng tahanan. Sa mga pangunguna na iyo pong nais para sa kanilang pamilya na pinangungunahan. Ikaw po ay nagmamahal sa lahat ng pamilya. Yun po ang layunin mo, Ama. Nais mo na merong pamilya. Kaya mo ibinigay ang iyong bugtong na anak. Ang sino man ang palatay sa Panginoong Jesucristo ay maipapabilang sa pamilya ng Diyos. Nais mo ang pamilya. Mahal mo ang pamilya. Ngunit may demonyo sa Satanas na gugulo ng pamilya. Kaya salamat po, Panginoon, sa kaunawaan that we overcome the devil by the blood of the Lamb and by the word of our testimony. Na si Satanas ay talunan na. Hindi mo pahintulutan ng anumang plano ng demonyo sa Satanas sa aming pong pamilya. In the name of Jesus, I declare hallelujah, the power of the blood of the Lord Jesus Christ sa lahat ng ama ng tahanan at pamilya na kanilang pinangungunahan. Salamat po sa iyong mayamang biyaya, Panginoon. Salamat sa kapahayagan ng iyong salita, sa iyong pagmamahal po sa amin. Doon po lang kami tutuon, Panginoon. Kung anong dinanas po namin sa iyo, ano ang iyong binigay po sa amin, ang siya lamang din po namin maibibigay sa amin pong mga pamilya. Lord, salamat sa iyong ehemplo na ibinibigay po sa amin. Ang mga salita ng Diyos na aming naririnig, na hindi lamang letra ating Panginoon at Panginoon na aming binabasa, kundi ito po ay buhay na salita ng Diyos na magbibigay ng direksyon sa aming pong pamilya. Ano pong sinabi ni Joshua, Panginoon, as for me and my house, we will worship you, Lord. Salamat po, Panginoon. Ganun din ang aming layunin. Ang aming pamilya, isasama namin sa katotohanan ng iyong pong plano sa aming pong pamilya. That our generation, ang aming lahi, ang aming pamilya, ay tunay na pinagpala ng Diyos. Salamat po, Panginoon, sa wisdom na binigay mo na po sa mga ama ng tahanan. We thank you, Lord, for your grace. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord.